Sino po sa inyo ang nagkaroon na ng gout? Sino? Pakitaas ang kamay. Thank you, classmates. Ito yung sabi ng Bible, he that endureth unto the end shall be saved. Kaya, salamat sa Panginoon. Opo. At nung pong Thursday night ay pinakain po kami doon sa Dasmariñas nang sabi nila ay paan ng baboy, yung paa talaga, pata. Pero parang nakuha ko yun, nasa itaas eh. Kaya hindi collagen. Mabuti lang hindi gin. Kaya anyway, ay talagang ganun. Nare-revive. Madaling ma-revive. Nakakatatlo na ho ako. Kaya tapos ang nainom ko pang gamot na sabi nila yung mabisa ay yung pala meron akong allergy. Kaya namaga yung mata ko. Dati ho, minsan pagampaga yan. Nangyari na po sa akin yan. Kaya medyo malabo ang tingin ko ngayon. Kaya itong tingin ko dito sa unahan na ito, mga gwapo eh. Kasi malabo ang tingin ko. Kaya but anyway, ang hirap kaya nun, nang yung mangyari po yun sa, punta kaming ni Ma'am Del sa Taiwan, ay yung pagpunta po lang sa airport, sabi ko, abay, parang hindi ko na kaya. Kaya nagpa-wheelchair kami, tawanan kaming dalawa habang tinutulak kami. Ito na yung dalawang, hindi na po Laurena ang aming apelyido, Pilayo na. Kaya, but anyway, ganun talaga po ang naglilingkod sa Panginoon. Amen? At ako yung nag-aaral din po ng paggamit ng iPad. At natututo naman ho. Pero pag nabuksan ko dito ay iba naman kung pasaan-saan ang ating mensahe niyan. Parang naalaala ko nung Friday. Kumakanta kami ng, ano yun? Are you washed in the blood? Ang tono ay nothing but the blood. Minsan pinapayagan ng Panginoon niya para maging katatawanan. But anyway, buksan po natin ang ating Bible sa Proverbs chapter 14. Proverbs chapter 14. Just one verse. Tayo po yung magsayang lahat. And verse 1, basahin po natin sabay-sabay. Ano po? Verse 12, Verse 12. Basahin po natin verse 12. Nakuha niyo na po? Malakas po, basahin natin ang Proverbs 14, verse 12. Ready, go. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are ways of death. Wow. Very strong verse. Very strong verse. Dakilang Diyos, salamat po sa salita niyo na aming binasa. Pagpalain niyo po na ito ay maging pagpapala sa bawat sa amin. Tulungan niyo po kami at dalayan po namin ito ay may address sa tamang puso na mayroong pagpapakumbaba at willing to be blessed and willing to learn and willing to be a blessing to others. Patawad po sa iyong makasalanan. Salamat sa dugo ni Kristong nadanak sa krus ng Kalbaryo at salamat Panginoon na kami nagkaroon ng katubusan, iniligtas niyo kami sa hatol sa impyerno at kami binigyan niyo ng buhay na walang hanggan. Patawad po sa iyong mga pagkukulang at pagkasala. I-bless niyo po ang lingkod niyong gagamitin sa iyong sarili, wala po akong magagawa. Kayo po ang bigay sa akin ng sapat na kalakasan at banal na Espiritu, kayo po ang bigay sa akin ng wisdom. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated please. Itong Book of Proverbs ay sulat ni King Solomon. Ano po? At alam natin na si King Solomon ay siyang binigyan ng Panginoon ng chance para piliin kung anong gusto niya. Ang sabi ng Panginoon kay Solomon, tell me what you want and I will give it to you. Pwede siyang piliin niya kayamanan. Pwede siyang piliin niya anumang bagay ng sanglibutan. Pero alam niyo, sinabi niya, please give me wisdom. Kaya ito'y sulat ng isang matalinong tao na ang kanyang katalinuhan ay mula sa Panginoon.
Are you listening? At hindi lamang ito'y mula sa kanyang katalinuhan, ayon din po sa kanyang karanasan. Na sabi niya sa verse 14 of verse 12, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are ways of death. Ngayon pong pag-aaralan natin ay man's way versus God's way. Man's way versus God's way. Ang daan ng tao, hindi daan ng Diyos. Pero tandaan po natin, sa kasi po ng ang tao ay magkasala, nagkaroon ng sariling karunungan. Nagkaroon ng sariling pamamaraan. Kaya ngayong gabi po ay tandaan po natin na by nature, tayo bilang tao, gusto nating laging sundin ang ating puso. Yung ating sarili. To do kung ano yung dapat gawin, and to go kung saan natin gustong pumunta, at kung saan tayo masaya. That's human nature. That's man's way. At kaya ngayon pong gabi ay pag-aaralan natin isang warning ng salita ng Diyos. Patungkol sa gusto ng daan ng tao, tila matuwid sa kanyang paningin, pero ang direksyon pala ay ang patutunguhan ay kapahamakan. Kaya, mga kapatid, ang pagkakataon natin ay nakikita natin na ang danger, ang panganib, ay hindi kaagad natin nakikita yung kasamaan ito. May mga daan na tayo dadaanan ng sasakyan, may nakalagay danger. Minsan, hindi natin alam kung ano yung masama doon. Minsan, ganun din po ang ugali ng mga tao, mga kapatid. Ang pinakamatinding panganib ay ang mga bagay na ang tingin natin ay wala namang problema. Mukhang tama naman. Yan ang mas delikadong panganib. Kaya ngayon pong gabi ay nais ko pong makita natin ang daan ng tao. The danger, yung panganib nito, ng pamamaraan ng tao. Number 1, the deception of man's way. The deception of man's way. Mauunawaan lang po natin ito pag tayo ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ay inaamin natin, hindi ka maliligtas hanggang hindi mo inamin na ikaw isang makasalanan. Pero tandaan po natin, kaya sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Yung word na death is separation. For the wages of sin is death, not sins. Sin. And that is the sin of Adam. Na yan ang nasa atin. For the wages of sin is death. That's why sabi ng Bible, walang matuwi, wala kahit isa. At sabi ng Bible sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. And for the wages of sin is death, separation. Kaya ang kabayaran ng ating kasalanan, separations from the presence of God, going to hell. But praise the Lord, that God gave His only begotten Son. Kaya sabi ng Bible, but the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Kung mayroong gift, mayroong giver. Thank God that the giver of eternal life is God. Amen? Kaya sabi ng Bible, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish, but have what? Eternal life. Eternal life. Eternal life is a gift. It is a gift. If it is a gift, it is the precious gift. Amen. It is a precious gift. Ang mga gift na natatanggap natin dito sa mundo, hanggang dito lang yan. Sabihin pa natin, bigyan ka ng 100 hectares. Sabihin pa natin na bigyan ka ng 7 malita na puro pera. Pero hanggang dito lang yan. Pero yung eternal life, mga kapatid, eternal life begins after death. Amen? That's why death is the entrance of eternal life. But you have already eternal life. But you are going to experience eternal life when you die. Praise the Lord. That precious gift. And that gift is personal. Amen? Hindi yan ini-offer, hindi po yan para sa pamilya, kundi individual.
Hindi yan by group. That's why no church can take us to heaven. No religion can take us to heaven. No organization can take us to heaven. The only person that can take us to heaven is the person of Jesus Christ, because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. And praise the Lord, it's not only precious, it's not only personal, but it is permanent. Pag binigay sa iyo ng Diyos, ay yun na yan. That's why we don't believe that salvation can be lost. If you believe that salvation can be lost, you need to be born again. Amen. Kaya nga eternal life Hindi hulugan. Ang hulugan sa Bombay, pero ang permanent galing sa langit. Amen. Kaya ngayon, ikaw ay ligtas na, pinatawad ka na ng Diyos, yung kasalanan nating nagagawa ay hindi na po yan magdadala sa atin sa impyerno kasi binigyan na tayo ng buhay na walang hanggan. Pero ang nais ng Diyos, lahat ng buhay natin ay ang paraan ay sa Panginoon. Pero bilang tao, there is a way that seemeth right unto men, but the end thereof is death. Paghihiwalay. Tandaan po natin the deception of man's way. There is a way that seemeth right unto men. Mga bagay, mga kapatid, may mga bagay na very deceiving sa buhay natin. Yung salitang sa tingin ko naman o sa tingin natin ay ayos lang. Kahit lasing ka. Sa tingin natin, sa palagay natin, kahit tayo late sa church, okay naman. Kahit tulog ka sa church, okay lang. Sa tingin mo yun, pero sa tingin ng Diyos, hindi. Amen? Sa palagay ko, akala natin, ay Saturday pa ngayon, Sunday na pala. At then, sa kaisipan natin, tama. So may mga daan na tila matuwid sa paningin ng tao. May mga daan na tila matuwid sa paningin ng tao. Nung panahon na ang Israel ay walang hari, sabi doon sa Judges chapter 21 and verse 25, ang sabi ng Bible, in those days, there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. Hindi pwede yan sa atin sa pagkatanda natin. Meron na tayong hari. Our King is the King of Kings and Lord of Lords, and that is Jesus Christ. Hindi lang natin tinanggap si Kristo na siya ay ating tagapagligtas, kundi tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon ng ating buhay. We need to do all things God's way, not man's way. Tandaan po natin, hindi natin tinitingnan kung ito ba ay tama sa salita ng Diyos o kung ito ba ang kalooban ng Diyos. Pinakang the best sa buhay ng Kristiyano, tingnan natin kung yan ay kalugod-lugod sa Diyos at yan ay kalooban ng Panginoon. Kaya kung ikay anak ng Diyos, huwag mo nang tanungin ang sarili mo, kalooban ba ng Diyos na ako'y nasa church pag linggo ng gabi? Kalooban ba ng Diyos na ako'y nasa prayer meeting? Kalooban ba ng Diyos na ako'y maging faithful? Yung mga tanong na ganyan, hindi nagbabasa ng Bible, hindi natututo at hindi lumalago. Are you listening? Amen. Ang delikado ay kapag nabuhay ka na sa inisip mong tama, na walang consultation sa salita ng Diyos. At hindi natin kinoconsider yung kalooban ng Panginoon. Ito bang aking ginagawa na sa salita ng Diyos? Ito ba'y kalooban ng Panginoon? Kung yan wala sa salita ng Diyos, hindi ang kalooban ng Panginoon. Man's way. Alam niyo kung gagawin natin ay man's way? Magkaiba ho Magkaiba. God's way, man's way. See? Para mga babae, nasa kanan, lahat ng mga babae. Because woman is always right. When man is wrong. Amen. Kaya ingatan natin mga daya ng ating kagustuhan. Deception of man's way.
deception of man's way. Huwag tayong makinig sa mga haka-haka at kuro-kuro. Hapon lang yun. Si haka-haka sa si kuro-kuro. Hapon yan. Ang paniwala natin ay ang salita ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng maging basihan ng sasabihin mo ay pakiramdam ko. Hindi lahat ng pakiramdam natin ay tama. Pakiramdam ko kaninang umaga, kaya kong mag-preach. Kaya late ko na sinabihan, Sir Pops, sabi ko, ako'y mag-preach bukas, pero kagabi, ilang bisis ako bumangon sa kirot ng sinabi nilang collagen. Grabe talaga. Mas pag nasagi lang ng kaunti, terrible. Pero nung umaga, medyo ayos-ayos na. Sabi ko, sige, ako mag-preach. Tinawagan ko ulit si Pops. Pops, parang pakiramdam ko kaya ko. Okay. May babasahin lang ako at pagka nabasa ko to ay tatawag uli ako sa iyo kung kaya ko. Pambira, after 2 minutes, tawag uli ako. Pops, ikaw na. Naghanda naman ako si Jeros ng outline para sa iyo. Amen. So, mga kapatid, hindi lahat yung pakiramdam natin ay tama. Amen? Pag naniwala tayo sa haka-haka at kuro-kuro, ay patay tayo dyan. Kailangan paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Amen? Kitang-kita na natin na labag sa salita ng Diyos, pero nadadaig tayo ng nararamdaman natin dahilan sa hindi natin namamalaya na ang patutunguhan niyan, mga kapatid, hindi natin nalalaman na nadadaya na tayo ng patutunguhan niyan ay kapahamakan. At tayo nagkakaroon ng desisyon na mali. Be sure that your decision is right. Kaya nga, mga kapatid, kailangan na tayo ay i-guide ng salita ng Diyos. That's why we have pastor. We have Sunday school teacher. We have godly parents. That's why we need a godly parents. Kaya sa simbahan, sabi ng Bible, ang Diyos ang naglalagay ng pastor. Isang leader na ilagay ng Panginoon. Hindi pwedeng maging leaders tayong lahat. Wala na tayong tuturuan. Kaya ang Diyos ay Diyos, hindi po siya Diyos ng kaguluhan, kundi siya ay Diyos ng kaayusan. Are you listening? Kaya ang sabi ng Bible, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya sa Proverbs 19 verse 21, there are many devices in man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Ang counsel ng Panginoon ang laging may stand, mga kapatid. Huwag tayong bumatay sa paningin natin dahil may mga pagkakataon na ang paningin natin ay magpapahamak sa atin. Are you listening? Yan ang, kaya we need to be careful. We need to be cautious, mga kapatid. Huwag tayong bumatay sa ating sariling paningin. Kaya makita natin, ano yung tingin ni Lot sa Sodom and Gomorrah? Anong tingin niya? Napakagandang lugar. Greener pasture. Sabi niya, yayaman lalo ako nito. Kasi maraming pagkain ng aking mga hayop. Kaya yayaman ako nito. Ang tanong, tandaan po natin, ang dapat na unang kinonsider niya, is it God's will? Is it God's will? Ang iba magtrabaho sa ibang bansa. Tanungin mo muna, it is God's will. Kalooban ba ng Diyos? Kaya maraming na-scam. Meron yata. Tumahimik Kaya dapat i-consider natin, is it God's will? Kung yung paraan ng paggawa natin, is it God's way? Yan ba'y paraan ng Diyos? At batayan natin, ito ba ay sinasabi ng God's Word? Para sigurado po natin, mga kapatid. So we need to make sure that it is God's will. Are you listening? Si Lot ay nadaya siya sa inisip niya at inakala niya na maganda
at napakabuti ang kanyang desisyon na pumunta sa Sodom and Gomorrah. Yun ang kanyang sariling opinion, mga kapatid. Huwag tayong padadaya dahil sa nakikita natin o sa naiisip natin. Hindi pwede na babatayan natin ang Kristiyano ay ang ating damdamin. Hindi pwede ang basihan ng Kristiyano ay ang ating sariling opinion. Always base your decision on the Word of God. Amen? Kaya nga tayo nananalangin, hinihingi tayo sa Panginoon. Panginoon, i-reveal niyo po sa akin if it is your will. If it is not, don't allow me to do. Don't allow me to go. Dapat ganun. See? Ako po ngayon, mayroong ina-applyan na pagpapasturan. Christian Bible Baptist Church, pero tanggap naman daw. So it is God's will. Hindi nyo nakuha, okay lang. So, katulad niyan, huwag sariling opinion, katulad yan sa mga kabataan, yung mga seeking, yung mga naghahanap ng magiging lifetime partner. See? Gaya nung nag-iisa sabi nung anak. Mga kapatid, kailangan ay always make sure it is God's will. So ating nakita, the deception of man's way. Number 2, the direction of man's way. Saan ang direction of man's way? There is a way that seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. Why ways of death? Because Satan wants to deceive us. Kaya at first ay iparamdam sa atin na parang okay lang. See? Satan is deceiving us. Okay lang tayo malate, okay lang hindi mag-pray, okay lang hindi magbasa ng Bible, okay lang hindi mag-offering. Okay lang huwag makipag-fellowship. Nadadaya tayo. Nadadaya tayo, mga kapatid. Alam niyo ba na Satan is so happy if you are isolated. We believe in separation but not in isolation. Kaya nga nung nag-iisa pa lang si Adan, ang sabi, hindi maganda, hindi mabuti ang isang lalaki na siya'y nabubuhay na mag-isa. Bibigyan ko siya ng kanyang magiging kasama. Ang pinakamaganda, ang nagbigay sa kanya ang Diyos. So, dapat makita natin, mga kapatid, na alam nyo, ang diablo na pakatuso. Minsan, padadamahin ka muna niyan. Padadamahin ka ni Satanas hanggang sa masumpungan mo na lang kung saan ka dadalhin. By human nature, mga kapatid, gusto niyang magawa kung ano ang gusto niya. Tandaan natin, yan ang nature ng tao. Look at the prodigal son. Ginawa niya yung gusto niya. Gusto ba yung tatay niya? Hindi. Ginawa niya. Tay, bigay mo sa akin aking mamanahin. Aalis ako. Sarili niya yung kagustuhan. Mga kapatid, hindi ganun ang buhay ng isang anak ng Diyos. Pag ikaw ay anak ng Diyos, pag ikaw ay mananampalataya, ay kaya nga ang Diyos ang naglagay ng simbahan. Kaya nga ang Diyos ang nagdadagdag. At idinagdag sa kanila ang may 3,000 kaluluwa. Ang Diyos ang nagdadagdag, ang Diyos ang nagliligtas. Amen? At ang Diyos din ang nagpapasunod at sila sumunod sa tubig ng bautismo. At ang sabi rin ng Bible sa Ephesians chapter 4 verse 11, ang Diyos din ang naglagay ng pastor sa simbahan. Diyos din ang naglalagay. Diyos din ang nagpapalago. So everything must be done in God's way. Are you listening? Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Itong prodigal son. Tingnan niyo yan. Nagpasya siya ng sarili niya. Kaya, mga kapatid, napakahalaga. Kapag, alam niyo, pagka wala ka ng simbahan na nakikialam sa'yo, pag wala ka ng simbahan na nakikialam sa'yo, wala ka ng pastor na nagsasabi sa iyo kapag kinakailangan kang sabihan. Kasi ang mentalidad ng mundo, kung saan ka masaya, doon ka. Hindi ang mentalidad ng Diyos.
Kung saan ang gusto ng Diyos, doon ka at yun magpapasaya sa'yo. Iba ho ang kasiyahan ng mundo, iba ho ang kasiyahan ng Kristiyano. Nakakalungkot, kapatid ko, ang kasiyahan mo pa rin, nakikinig ka rin ng rock and roll music. Nakakapagtaka yun. Ha? Nakakapagtaka yun, mga kapatid. Tandaan po natin, ang mentalidad ng mundo ay iba kaysa mentalidad ng Panginoon. Meron siya, mayroon saya na hindi natin alam na yung pala ay sila na ng kaaway. Yun ang alok na sa kanya. Kaya ang importante na makita natin ay kung saan ka patutungo in your decision. See, ang biglang mga tao magdidesisyon, hindi ako sisimba. Saan mo ipinagpalit ang simbahan? Ayan, ay araw na yun ay para sa Panginoon. Kaya maraming mga Kristiyano, alam nyo, sa Amerika, sa Amerika, maraming simbahan. Kaya ang kanilang awitan ay feminine singing, feminine leadership. Kasi maraming pastor na takot mangaral ng katotohanan. Kasi sila i-kick out. Mga kapatid, sabi ng Bible, preach the word. Kaya we preach nothing but the word, and we please no one but the Lord. Amen? Kaya kung ikaw ay Kristiyano, importante may church ka, importante na mayroon kang pastor. At kung kinakahiya mo yung pastor, maghanap ka ng simbahan na hindi mo ikakahiya yung pastor. Kahit na ako'y ganito lamang, isang pobreng gwapo lang. Okay. So, dapat isipin natin na ang hakbang natin ay kung saan yan patutungo. Saan ang leading na? Saan ka pupunta? Yan ang mahalaga. Saan tutungo ang iyong mentalidad? Tingnan nyo, ang Diyos naglalagay ng leader. Sa pamilya, ang Diyos ang naglagay ng leader na dapat sundin. Amen? Ang Diyos ang nagbigay ng authority. Tingnan mo ang pangaral ng Ebanghelyo, binigay ng Panginoon sa church, hindi sa individual apostles. Because if it was given to the individual apostles, after the death of the apostles, wala nang authority. But it was given to the church. Ano sabi niya? And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kaya hindi po yan mawawala. Amen. Kaya dapat isipin natin, ang hakbang natin kung saan patutungo. Sabi ni Jeremiah, alam niyo ba? Look at Jeremiah 29 verse 11. Ang sabi ng Bible, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not evil, to give you an expected end. Tandaan natin mga kapatid, binibigay ng Diyos sa mga anak niya ay kapayapaan. Kapayapaan at hindi po kasamaan. Ang Panginoon, mga kapatid, ay siyang nagbibigay sa atin ng siyang dapat na mag-direct ng ating hakbang. Siyang dapat mag-direct ng ating lakad. Kasi ang sabi ng Bible sa Psalms 37 verse 23 to 24, the steps of a good man are ordered by and be he delighted in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down. For the Lord upholdeth him in his hand. Mga kapatid, the step of a good man is ordered by the Lord. Kaya dapat alam natin kung saan yung hakbang natin, saan yan tayo dadalhin. Napakahalaga niyan. Ano sabi ng Bible? Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto thy own understanding, in all thy ways. Acknowledge him, and he shall what? Direct thy path. Huwag tayong magtiwala sa sarili nating gusto. Huwag tayong magtiwala sa sarili nating kaunawaan. Huwag tayong magtiwala kung saan tayo dadalhin ng ating sariling gusto. Kaya magtiwala tayo sa Diyos na may akda ng buhay natin at may magandang plano sa buhay natin. Amen? Kayo ba'y kumbinsido na ang Diyos ay may magandang plano sa buhay mo at sa buhay ko? Yes. Kaya hindi man lang plinano ng Diyos na ang tao'y mapasama, na ang tao'y mapahamak.
Kaya napapahamak, gawa ng hindi nila sinusunod yung plano ng Panginoon. Amen? Kaya matatag ang plano ng Diyos. God's plan is always right, and God's plan is always to be blessed by Him. Tandaan po natin, mga kapatid, kaya sa mga naghahanap ng magiging lifetime partner, ang importante ay ang paraan ng Diyos. Di ba? Mas maganda yung ikaw ikakasal sa simbahan. Amen? Ay sinabi ko sa mga, sa mga area captains, hindi ko alam kung sinabi na niya sa bawat area. Kung kayo nagsasama ngayon na hindi kayo kasal, kasalanan yun. Kaya kailangan magpakasal. May maitutulong ang simbahan sa inyo. Di ba? Sa Bible kasi may kasal eh. The wedding in Cana. Kasal sa Cana. Ang iba naman sa Cana ang kasal. Mas maganda ho, kasal muna. Amen? Tandaan natin, ang paraan ng Diyos, kung naghahanap ka ng lifetime, itong si Taborete, gustong-gusto na eh. Sabi ko, first year ka pa lang, baka bumagsak ka pa. Ang gusto niya daw ay yung mahilig sa piano, hindi ko alam. Mag-uusap daw sila ni Aldrin. Ang paraan ng Diyos, ang panahon ng Diyos. God's time. God's time. In God's time, God's time, paraan ng Diyos, panahon ng Diyos, at pagpili ng Diyos. Tandaan natin. Kaya lang, mga kapatid, minsan ay nadadala tayo ng pressure. Napipressure ka, bakit siya may asawa, ako wala pa? Si Pastor Dante nga. Nadadala ng pressure. Huwag tayong madala ng pressure. Ang pinakamaganda, madala tayo ng kalooban ng Diyos. Amen. Kaya, kung may tiwala ka sa Diyos, alalahanin mo. Alalahanin mo to. Mayroong trabaho para sa iyo, mayroong partner para sa iyo, at may career para sa iyo. May direction na tama ang pupuntahan. Yan ang kalooban at kaparaanan ng ating Panginoon. See? Kung sa tao ang direction ng tao, yan ay maglalayo sa iyo sa Panginoon. Yan ang maglalayo sa iyo sa Panginoon. The direction of man's way ay napaka-dangerous. Napaka-dangerous, mga kapatid. Hindi pwede na Kristiyano ka, pero self-directed ang buhay mo. Ako nang bahala, mas magaling ako dyan, mas magaling ako sa school teacher ko, mas magaling ako sa aking pastor, mas magaling ako. Alam niyo, kung ikaw mas magaling, ikaw ang dapat ilagay ng Diyos. Pero bakit si Pedro inilagay ng Diyos magpastor sa Jerusalem? Apostle siya, pero 3 times dininay niya ang Panginoon. Bakit siya inilagay? Because nung siya ma-revive, nung siya ma-revive, ipinakita niya pagbabago tiwala niya sa Panginoon. He was the only apostle who preached 1 sermon and 3,000 souls saved. Ngayon, ang panahong ito, 3,000 sermon, 1 soul saved. Yan ang kaibahan, mga kapatid. Kaya, man's direction ay napaka-dangerous, mga kapatid. Ang Diyos ay dapat na magpapatakbo ng buhay natin. Kaya meron tayong church. See? Meron tayong church, pinag-aaral, ang ganda-ganda ng ating Sunday school lesson. Kung ninanamnam nyo at pinag-aaralan talaga, matututo tayo. Are you listening? Matututo tayo. At saka, pagka sinunod natin maging sa pamilya, sa mag-asawa, sa mga anak, kung susundin ang Bible, this is the best pattern of building a family. Ang Bible. Amen?
Ito ang pinakamagandang guidelines. Pagtayo ng pamilya. Itong salita ng Diyos. Pag ang husband ay naging faithful sa Panginoon, ang wife naging faithful sa Panginoon, may posibilidad na ang mga anak natin ay maging faithful at yung kanilang faithfulness, yan ang legacy natin na iiwanan sa kanila. Oh, hindi po kayamanan ang pinakang pangunahin. Ang kailangan po yung spiritual na buhay. Maaari mayroon kang iiwanan na libo-libo o milyon-milyon peso. Pero pag ang buhay nila hindi ayon sa Panginoon, yan ay mawawala. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Para yung ating salvation. And they shall never perish. See, pag yung salitang never, matindi yun. Hindi mawawala. No? Maraming mga pananampalataya, ang salvation nila nawawala. No, ako inordinahan, sabi sa akin, do you believe that salvation can be lost? I said, yes sir. Napatungan nga yung ordination council. Sabi niya, why? I said, I believe that salvation can be lost if Jesus can be lost. But praise the Lord, Jesus can never be lost. That's why my salvation will never be lost. Amen? Kaya, ang paggawa natin sa sarili, nating kagustuhan mga kapatid, ay ang patungo sa direksyon na magpapalayo sa atin sa Diyos. Tingnan nyo, naglalaban yan eh. Man's way, God's way. Kahit sa salvation. Ano yung man's way? Salvation. Good works. Ano yung man's way? Para ikaw makarating sa langit, mabuting gawa. Ano yung paraan ng tao para makarating ka sa langit? Mag-anib sa relihiyon, mag-anib sa simbahan, magpenitensya. Yan ang man's way. But God's way, there's only one. Jesus, from the very mouth of Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. I said, number one, the danger of man's way. Number two is what? The direction. And then number three, hindi po tayo magtatagal ngayon kasi hindi magtatagal yung pa ako. Sabi ng isa, praise the Lord. Sino mo nagsabi na sisipain ko na itong aking paang pilay? Huh? Number three, the destruction of man's way. Ang kapahamakan sa kaparaanan ng tao. See, paraan ng tao. Tamo si Adan saka si Eve. Nilagay sa Garden of Eden, wala pang kasalanan noon. Wala pang kasalanan. That was before the fall. See? Talaga wala pa, pero pinuntahan siya ng diablo. Na-touch yung emotion niya. Sabi, hindi. Ano sabi ng Diyos mo? Ang sabi ng Diyos ko, huwag kaming kumain ng buong kain niya nagbabawal na, huwag kaming kumain ng pagkain niyan na nagpapakilala mabuti at masama kapag kami kumain, tiyak na kami mamamatay. Ano sabi ng diablo? Hindi. Kumain. Nagkasala. Sino unang nagkasala? Ha? Siyempre, babae. Oh. Pero kaya nagkasala yung babae, wala si Adan. Nasa Iran. Nagtatrabaho sa Coca-Cola. Ha? Yun ang nangyari. Kaya nagkasala. See? Ang matindi nito, nagkasala na, nadamay pa ng iba. O, nandadamay pa. Yan ang matindi. Minsan sa direksyon natin na mali, nanghihikayat pa tayo ng iba. Kaya nga hindi sa simbahan walang faction dito. Hindi ang pinapayagan ng Panginoon. Walang barka-barkadahan. Lahat tayo magkakapatid sa Panginoon. Kaya nga ang utos ng Diyos, love one another. Amen. Sabi ng iba, mabuti pastor, naaabot pa kayo ng mga tao nyo. Bakit hindi? Hindi naman ako papa.
Kasi kung ako'y papahamok yung mga yan. Ha? Mga kapatid, ano bang relationship natin dito? Anak ka ng Diyos, anak ako ng Diyos. Matagal na akong saved. Nauna pa ako kay pastor. Ay, hindi dito pa unahan. Hindi ito patagalan. Ang pinag-uusapan dito ay, ikaw ba'y matured na? Ha? Destruction of man's way. Nagkamali na, nagdadamay pa ng iba, nangakit pa ng iba. Diyan nagkakaroon ng division sa simbahan. Meron tayong divided Sunday school, hindi contention. Divided Sunday school. Para maabot ang pangangailangan ng bawat level. Nakita mo yung mga high schooler na yun? Kung alam nyo, kung kailan pagdami, minsan that is where the lack of attention. Kaya masisingle out mo sila. See, I work the Sunday school through the Sunday school teachers. Kaya nga dapat tayo will organize. Amen? Ang maganda, pag tayo nagkamali, aminin natin magkamali, humingi tayo ng sorry. Say, humble yourself under the mighty hand of God. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. That is Bible. Tingnan mo yung prodigal son. Balikan natin yung prodigal son. Ang tanong, saan siya dinala ng kanyang desisyon? Saan siya dinala ng kanyang sariling pagpapasya? Saan siya dinala ng kanyang sariling kaparaanan? Saan siya dinala? Ha? Dinala siya sa miserableng buhay. Doon siya dinala sa miserableng buhay. O silot, pinili ang Sodom and Gomorrah. Nalayo siya sa katwiran at sa tamang impluensya. Kaganda-ganda ng impluensya ni Lot. Kaya siya yumaman sapagkat si Abraham ay mayaman. Ay lumayo. Nadaya. He walked by sight, not by faith. Nagtiwala siya sa tingin niya. Kaya minsan yung pagpahanap ng asawa, kung ang hanap mo'y ganda, madadaya ka. Baka sa araw maganda yan, sa gabi hindi. Ay delikado yan. Ha? Kaya, tingnan nyo, maling desisyon ni Lot. Nadaya siya. Nakita yung Sodom. Wow! Ang nakita niya lang yung green, pasture. Pero yung mga tao doon, hindi niya nakita mga bading. Ano nangyari? Nadamay ang kanyang pamilya. Nadamay. Yung kanyang weak devotion, nagdala sa kanya ng wrong decision. Kaya mahalaga po yung leadership. Mahalaga ang leadership. Mula sa pamilya, sa simbahan, sa barangay, sa city, sa bansa, at sa simbahan. Kasi ngayon marami nang ayaw ng strong leadership. Strong leadership build a strong church. And weak leadership build a weak church. Okay lang yun eh. Di ba ang salita ng Diyos? Ano bang katangian ng salita ng Diyos? Ang katangian ng salita ng Diyos ay ano? Ha? Ano ang salita ng Diyos? Matalas. Sabi ng Bible eh. The Word of God is sharper than
Oh, di matalas. Ay pag prinits mo yung matalas na hindi ka matalas, anong mangyayari sa iyo? Kaya dapat i-preach itong may talas. Ang salita ng Diyos dapat matalas, hindi yung dila ng preacher. Na nang atake ng ibang mga preacher. Ang sabi ng Bible, preach the word! Hindi sinabi, preach the word. Ha? Kaya, mga kapatid, dahil sa ginawa ni Lot, ang maganda sa kanyang paningin ay nagdala sa kapahamakan. Hindi lahat ng maganda sa ating paningin. Tandaan po natin, may mga panganib ang paraan ng tao. Kaya kung tayo Kristiyano, dapat magbatay ang hindi sa paningin, kundi sa salita ng Diyos. Magbasa tayo. Alam niyo, I would advise, read the book of Proverbs, 1 chapter a day. 1 chapter a day. Napakaganda ng book of Proverbs. See? Ang sabi dito sa verse, the Proverbs of Solomon, son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to perceive the word of understanding. Ibibigay ng instruction. May instruction sa tatay, may instruction sa nanay, may instruction sa mga anak. At may instruction sa tahanan. It will build your home according to the Word of God. So I said number one is what? The deception of man's way. The direction of man's way. And the destruction of man's way. And number 4, the disappointment of man's way. Magkakaroon ka ng frustration. Kasi, kaya mo ginawa kasi akala mo maganda. At magpapasaya sa iyo. Walang garantiya kapag ito ay paraan ng tao. Mga kapatid, ang satisfying at saka very fulfilling life ay yung kalooban ng Panginoon para sa atin. Yan ang very fulfilling. Sabi ko sa inyo, hindi ko alam ng San Pedro, ba't kami naririto? Because God brought us here. I do 100%. See, ang pinakmaganda where you are is because God put you there. And build a great testimony for God. Amen? Kaya, tingnan niyo si King Solomon. Anong sabi niya sa Ecclesiastes chapter 2 and verse 11? Ecclesiastes chapter 2 and verse 11. Ang sabi ng Bible ay sa verse 11, then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do. And behold, all was what? Vanity and vexation of spirit. And there was no profit under the sun. Walang kabuluhan. See? Kaya, yung inaakala nating kalayaan, yung inaakala nating kalayaan, sa kalayaan, ay mapapansin mo na ikaw ay nasa kalayuan na. Kaya sabi, ay, di mo nagsisimba dyan. Gusto ko malaya. Gusto ko malaya ako. May control dyan ang pastor. Kailan ako nag-control ng tao? Sinasabi ko lang salita ng Diyos. See? Ang tunay na kalayaan, yung kaligtasan. Pag ikaw'y ligtas na, ang kalayaan mo para sa Panginoon. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Kaya yung kalayaan mo, ang siyang maglalayo sa iyo sa Panginoon. Tingnan mo yung prodigal son uli. Gusto ko ng kalayaan, ibigay mo sa akin yung mana ko, Daddy! Right now! Wow, very demanding. Ibinigay. Saan siya? Lumayo siya and he lived a riotous living.
Ano ibig sabihin ng riotous? No direction. Ayaw siya na mailalim sa direksyon ng kanyang tatay. Sana kunin niya yung way, paano yumaman yung tatay ko? Paano siya nagtayo ng pamilya? Paano niya kami tinuruan? Paano niya kami pinalaki? Paano niya kami pinaaral? Nais kong sabihin sa mga kabataan, kung maging milyonaryo man kayo at ang buhay pa mga magulang nyo, huwag nyong ipagpalit yung kayamanan nyo at milyon nyo sa paggalang sa inyong mga magulang. Tingnan niyo mga kapatid, siya nagpasya ng kanyang sarili kung anong gusto niya. Yung salita ng Diyos, iniisang tabi niya. Saka na lang yung Bible, mayaman na ako eh. Yan ang maglalayo sa iyo sa Panginoon. Yan ang maglalayo sa iyo sa Panginoon. Disappointment. Frustration. Pero pag ang mga anak natin ay naglilingkod sa Diyos, that's not frustration. That is success. Minsan kasi, yun nga, ang problema yung immaturity. Ang gustong sundin yung kanyang sarili. Yung mga bata, pag hindi mo binigay yung sariling gusto nila, ay magtatampo na yan. See? Pagka nakikita halimbawa, 32 years old, tapos nagtampo, ang dapat niyan, hindi tampo, batok ang kailangan niyan. Ibig sabihin, hindi pa lumalago. Sabi niya, that's right. Thank you. Thank you. Ha? Ay, tandaan natin, huwag nating iisang tabi ang salita ng Diyos. Make the Word of God the guide of your life. Ang iba kasing lalaki, ang gusto maganda. Humarap ka muna sa salamin. Ha? Ang gusto ay maputi, siya naman ay maputim. High schooler pa lang, gusto may boyfriend na. Gusto may girlfriend na. Ha? Sa Bible, walang girlfriend, walang boyfriend eh. Anong sabi ni Abraham sa kanyang mga kanang kamay? Ihanap mo yung aking anak na magiging asawa, hindi magiging boyfriend. Hindi magiging girlfriend. Magiging asawa. Anong ibig sabihin nun? He is prepared. Gusto mong mag-asawa, hanggang ngayon, binubuhay ka pa ng magulang mo, 29 years old ka na. Saan ba yan? Dapat tumutulong ka na. Hindi, pinagtutulungan niyo pang magulang niyo. Kaya ang Bible laging tama eh. Kaya alam niyo, when you choose a wrong choice, because you don't base it to, if it is it the will of God? And do it God's way? You will suffer the consequences. Oh. Dapat ang masunod yung leader. Kung walang hanap buhay, halimbawa, ang asawa mo ay professional, tapos ikaw naman ang hanap buhay mo ay mag-tricycle. Oh. Pagka isang araw, ibibintay mo yung tricycle para ibili mo ng bigas yung asawa mo. Dapat una, pinagpiprayan. Gusto, Panginoon, gusto ko ng mag-asawa. Hindi ako pipili, Panginoon, pero siya ang gusto ko. Para yung namatay na yung asawang babae, namatay na. Mabihira. Umiiyak siya nung binababa doon sa libingan. Say, bait mo naman. Bakit mo ako iwanan? Wag naman. Bira.
Pagkatapos may libing na, sabi doon sa babae, tara na, let's go home. Yung isa namang mamatay na, sabi niya, Daddy, pag namatay ako ha, pag namatay ako, lahat ng damit kong magaganda, ipasuot mo sa kanya. Sabi, hindi naman pwede yun. Sabi niya, bakit? Sikip yun eh. Huh? So it must be God's way. Amen? So, I said number 1, man's. 2, 3, 4. Ito ho, the deliverance from man's way. This is God's way. The deliverance from man's way. Paano tayo maliligtas sa kaparaanan natin? Favorite verse natin ito eh. Proverbs chapter 3, verse 6. In all thy ways, what? Acknowledge Him and He shall direct thy path. See, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Kung ako'y hahakbang, ang tanong ko, saan ako patutungo? Your steps will direct your direction. Saan ka patutungo? See? Kaya nga tayo hindi nakikipag-fellowship sa mga liberal na church, mga simbahan pabago-bago ang doktrina. Mga pastor na sabi, nagtaas na ang kanyang theology. Saan niya sa Bible? Ang Biblia hindi nagbabago eh. Ang nagbabago, konsepto at ideya at haka-haka at kuro-kuro ng mga pastor. Ngayon may mga baptist na may purgatorio. The outer darkness. Eh, ang alam ko lang po sa Bible, ito ang natutunan ko na ako'y mag-Bible school, na ako'y makinig sa pastor, na naging pastor ko, ito ang natutunan ko, ito ang natutunan ko kay Pastor Hernandez. For 53 years, walang pagbabago, at hindi ko pinaplanong magbago. Maghanap kayo ng maraming simbahan. Ang gamit ngayon, puro na monitors. Wala nang songbook. Wala namang masama doon. Wala. Ang kagandahan sa songbook, may nota. Doon sa monitor, wala. At saka ngayon, monitor, ano naman susunod yan? Siyempre, nagbago ka na eh. Ano susunod? Kaya ang unang nababago sa mga simbahan, kanta. Song, they changed the song. Sunod niyan, nababago niyan, Bible. Yun, they become loose. Okay na magsimbang nakashort, babae at lalaki. Kasi nasa Bible naman daw, for all have sinned and come short. Alam mo yan? Mga kapatid, in all thy ways acknowledge Him. Halimbawa, may gagawin ka. Tanungin natin ating sarili. Ito yung gagawin ko. Ang tanong, hindi ba ito kontra sa salita ng Diyos? If it is against the Word of God, why do it? Are you listening? Before making decision and before taking a step, you must be 100% sure, be sure, that and you are convinced that it is the will of God. Dapat kumbinsin mong sarili mo mula sa salita ng Diyos na yan ay totoo at yan ang kalooban ng Panginoon. Delikado ho pagka gusto mo lang. Delikado po yun. Man's way is deceptive. Man's way is dangerous. And man's way is destructive. Alam niyo yung mga simbahan na kumpol-kumpol o kampi-kampi, very destructive yan. Ang pinakamaganda, tayo isang nagligtas sa atin, inalagay tayo sa ating simbahan, hindi ka idinagdag para maging problema, kundi para maging blessing. Tingnan mo si Dimas, iniwanan si Pablo. For Demas hath forsaken me.
See, why? Because he loved this present world. Kaya ang humata kay Demas ay mga bagay na sanlibutan. Meron pang alam niyo yung mga post na yan? Dapat wag nyo lang sanang ilagay yan. Kasi walang ibang alam kundi mag-tithe sa offering. Akala mo nag-offering. We have the records. At saka pag ibinigay mo na, kalimutan mo na. Ang dapat mo ipanalangin magamit sa gawain ng Panginoon. Amen? Pwede mong ibigay ang offering mo, pero ang tanong, yung buhay mo na ibigay mo na ba? Dapat ho, ganun ating prinsipyo mga kapatid. I said, man's way is deceptive, dangerous, and destructive. Ang magandang ugali, mayroon tayong tutularan mga kapatid. Galatians 2:20. Ano sabi doon? Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Alam niyo ba mga kapatid, laging may offer ang Diyos na mabuting daan para sa iyo at para sa akin. I am crucified with Christ. Sabi ni Paul, ako'y napako, nakalakip ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nasa akin. Kaya ang tunay na anak ng Diyos na submissive, sabihin ko sa inyo, ang makikita mo talaga sa Kanya, yung matured na Kristiyano, ang makikita mo sa Kanya ay ang Panginoon. Ang Panginoon ang gumagawa, hindi na siya. Not I, but Christ liveth in me. In the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19, ye are not your own, ye are of God's. Therefore, glorify God in your body, in your spirit. Yan po ang Biblia. Yan po ang Bible, mga kapatid. Amen? Ano sabi ng Bible sa Jeremiah 29, verse 11? For I know that thought that I think toward you, saith the Lord, thought of peace and not evil, to give you an expected end. Tandaan po natin, ang ating trabaho, ang ating gawain, mga kapatid, bilang Kristiyano, is to discover and find out kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yun ang hanapin natin, Lord, what's your will in my life? Ngayon, ang tanongin mo sa sarili mo, what if God will, ang tanong, susunod ka ba sa Kanya? Ang pinakamaganda, we have a submissive heart. Papasakop tayo sa Kanyang kalooban. Yun ang susundin natin. Pag tinawag ka ng Diyos sa gawain ng Panginoon full-time, surrender your life. Ngayong school year, sa enrollment, mayroon po tayong isang bagong full-time. From nag-surrender ng buhay 8 years ago. At nung ako'y kausapin niya, Pastor, sabi niya sa akin, Pastor, 8 years ko nang tinatakbuhan ng Panginoon. Naawa na ako sa sarili ko, ayaw kong tumakbo, susundin ko na. Pareha silang mag-asawa, nagtatrabaho sa Taiwan. Ngayon, yung asawa niya mag-resign next year. Pag tinawag ka ng Panginoon, walang atrasan yan. Amen. So, ang tanong mga kapatid, how to be delivered from man's way? How? Number 1, seek God's way. Paano ka ma-deliver? Paano mapagtagumpayan ang paraan ng tao? Hanapin mo ang paraan ng Diyos. Di ba? Sabi sa Isaiah 55 verse 7, let the wicked forsake his way, and unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. Ang ganda ng verse na yan. Let the wicked forsake his way, and unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. Bakit? Isaiah 55 verse 8, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, saith the Lord. Magkaiba talaga. Man's way and God's way. Alam nyo, pag ikaw ay nag-i-enjoy sa gawain ng Panginoon,
That is God's way. Pag nalulungkot ka at may mga negative ka sa puso mo, that is man's way. See? Kaya yung pilosopiya ng tao, hindi pwedeng ipaghalo sa kalooban ng Panginoon. Oo. Kaya ang pinamahalaga po ay wag natin piliin yung ating sariling kagustuhan. Wag nating ipilit yung sarili nating kagustuhan na walang, alam mo, pag ginawa natin yung sarili nating kagustuhan, hindi pwedeng walang konsekwensya. I experience it. Pag nag-backslide ka, kagustuhan mo yun. Yun ang kagustuhan mo. Ayaw mo sumunod sa Panginoon. Pag nag-backslide ka. See? Pag ikaw hindi pong ibig sabihin pag nasimbahan ka, hindi ka backslider. Nasimbahan ka, pero tulog ka. Nasimbahan ka, pero negative ang utak mo. Ha? Nasimbahan ka, pero hindi na-enjoy. Kaya ka lang nandito ang misis mo, nandito yung anak mo. Ang pinakamaganda, tayo na sa kalooban ng Diyos. I-enjoy natin ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Alam niyo, kung sa secular job, siguro itong kalagayan ko, excuse na to eh. Sabi sa akin, mag-preach ba kayo? Sabi ko, oo. Ay, papilay-pilay kayo. Sabi ko, anong pag-alam mo? Hindi naman yung pa ako mag-preach. Ay siya nga, ano? Okay. Pinatawad na kita. Ha? So, seek God's way. Number 2, submit to God's way. Magpasakop tayo sa paraan ng Diyos. Amen? Hello? Magpasakop tayo sa paraan ng Diyos. And the last, stay in God's way. Stay in God's way. Ang Kristiyano is living by faith, not by sight. Hindi nababatay sa nakikita natin ang ating Christian life. Ayon sa pananampalataya. Tingnan niyo po, binigay ng Panginoon yung vision sa atin. Binigay ng Panginoon yung vision na magkaroon ng 5,000-seat auditorium. That's faith. Sa pananampalataya yan. Bakit? Wala naman tayong, kailangan natin at least $5,300,000+ dollars yun. Saan natin kukutkutin yan? In human ways. Pero ang Panginoon mayroon. Kaya kukumbinsihin natin ng Diyos, paano niya ibibigay sa atin? Sabi niya, this is God's work. God's work, done in God's way, never lack God's supply. Ibibigay ng Panginoon. Kung hindi kayo naniniwala, pagkatapos ibinigay ng Panginoon, sinong kawawa? See? Kaya sabi ng Panginoon, even sa mga apostles, have faith in God. For without faith, it is impossible to please God. And faith cometh by, and hearing by, the Word of God. Salita ng Diyos yan. Stay in God's way. Minsan, ang God's way, minsan dadaan niya sa mahihirap na bagay. Kaya nga may Romans 8:28. All things work together for good to them that love God and called according to His purpose. Kaya yung purpose doon ang pinakamahalaga. Bakit pinahihirapan pa? Ay, may purpose ang Panginoon. May purpose ang Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, all things work together for good. Ang kaparaanan ng Diyos, ang dulo niyan ay tagumpay at pagpapala. Pero ang paraan ng tao, akala ay okay, pero ang dulo niyan ay kapahamakan. Would you consider God's way? Kung i-consider mo ang God's way sa buhay mo, ang kailangan mo ay faith, pananampalataya. At ang kailangan mo ay pagtiwala sa Diyos completely. Pagtiwala. Araw-araw sa aking prayer, Panginoon, pagpalain niyo po. Una po, gamitin niyo ang mga anak niyo. Give them a humble heart, begging on you that they want to be a part of this
project. Hindi ko alam kung kailan niya ibibigay in His time, in God's way. Ay ibibigay niya yan. Sabi ko, Panginoon, bago man lang, kung luluubin niyo, bago man lang ako mawala, bago man lang ako mag-retire, kung papayagan mag-retire, ay magandang ligasiya sa mga seniors, sa mga member ng simbahan, na that's the landmark of our faith. Are you listening? That's the landmark of our faith. Kaya ang paraan ng tao, tila matuwid sa paningin ng tao, pero ang dulo nito ay kapahamakan. Ang paraan ng Diyos ay tila hindi matuwid sa paningin ng tao, pero ang dulo niyan ay tagumpay at pagpapala. Naalala niyo si Joseph? Sa Old Testament, tingnan niyo ang Genesis 50 verse 20. Genesis 50 verse 20. Ang sabi ng Bible, but as for you, sa kanyang mga kapatid, but as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass, para makaraan, as it is this day, to save much people alive. Alam niyo ba si Joseph? Si Joseph, mga kapatid, tinapon sa hukay, thrown on the pit, and then to prison, but end up to palace. Why? Because he learned to live by faith. Mga kapatid, huwag natin kalilimutan, huwag tayong padala sa akala. Doon tayo sa tiyak. God's way, God's will, and God's word. Ang susi, you need to seek God's way, submit to God's way, and stay in God's way. At sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, God's way is always success. And there is always accomplishment. Mga kapatid, hindi lang po tayo nabubuhay para sa atin. We need to live for the next generation. Sinong gagayahin ng mga susunod na henerasyon kung tayo ay titigil? Sinong gagayahin itong mga high schooler na ito? Sinong gagayahin ng mga elementary students kung tayo titigil? We need to keep on going, stay faithful, seeking God's way, submit God's way, and stay in God's way. Tayo po yung magstay lahat. Pasalamat tayo sa Diyos na ang paraan patungo sa langit ay hindi paraan ng tao, kundi paraan ng Diyos. Inibig tayo ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Pasalamat tayo na tayo binigyan niya ng Bible para maging guide natin sa ating paglilingkod sa Kanya. At salamat na binigyan tayo ng simbahan para pupuntahan natin at sama-sama tayong magpurit, magluwalhati at magpasalamat sa Panginoon at humiling ng ating pangailangan personal, pampamilya, at higit sa lahat ay para sa gawain ng Panginoon.